Marami sa atin kapag kailangan ng pera sa ATM machine pumupunta pero parami na ng parami ang nabibiktima ng tinatawag na ATM fraud. Kaya may panukalang dapat ibalik ng mga bangko ang pera na mabibiktima ng mga sindikato. Nakatutok si Rida Reyes. Noong nakaraang Biyernes, nahuli kamang isa palang member ng Presidential Security Group na nag-withdraw gamit umano ang isang pekeng ATM card. 11 clone cards ang nakuha sa suspect. Nitong buwan lang din nang makalabos ang isang Italiano sa Pampanga dahil naman sa ATM skimming. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, umabot sa mahigit 1,200 na kaso ng ATM fraud ang nai-report noong isang taon at lumobo sa 220 million ang halagang nakulimbat sa mga biktima. Kaya ipapanukala ni Senadora Grace Polle Manzares, obligahin ng mga bangko na isauli ang mga nawalang pera ng mga biktima ng ATM fraud. Maraming dumidepende sa bangko, sa ATM, sa kanilang sweldo. Kaya sinabi natin kung maaaring gawin ng mga bangko na habang iniimbestigahan yung kaso ng pagnanakaw sa ATM, ay maibalik muna ang balanse ng mga ng mga nagdedeposito doon. Mahalaga raw ito dahil tansya ng senadora, aabot sa 20 milyong Pilipino ang nakadepende sa ATM at dapat palakasin na rin ang e-commerce. Ganito raw ang inisyatibo sa ibang bansa, oras na magsampa ng reklamo ang isang consumer. Pwede namang ibalik agad yung balanse sapagkat may limit naman sa isang araw ang pag-withdraw. Sabihin na natin 20,000. Sa tingin ko naman, hindi mahihirapan ng bangko dito. Sa ngayon, hiningini po ang rekomendasyon ng mga stakeholder pati ng BSP kaugnay sa panukala. Rida Reyes, Nakatutok, 24 Oras.